Isang maligaya, makabuluhang pag-aalaala sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Purihin ang Panginoon. Gusto ko man kayo batiin ng maiksing Merry Christmas. Parang hindi appropriate sapagkat para sa ating mga Kristiyano, ang pag-aalaala po natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay malalim at makahulugan at naayon sa kalooban ng Panginoon at biblikal. Kaya sa umagang ito mga kapatid, ay patuloy po nating tatahakin ang mensahe ng Panginoon tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo at doon sa mga pangalang itinawag sa Kanya sa ating Panginoon nung siya ay pinanganak sa sabsaban. At ang ating pong At ito po ay makikita natin sa Isaiah chapter 9 verse 6. Narito po yung mga itinawag sa ating Panginoong Hesus nang siya ay sanggol pa lamang. Ang sabi po, ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin, tatawagin siyang kahangahang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama at prinsipe ng kapayapaan. Siguro po, nung una niyong mabasa ito, itong Isaiah 9:6, parang siguro wala masyadong dating. Siguro ang sabi natin, kung tinawag ang aming Panginoong Jesucristo na Panginoong Jesucristo na sanggol, nakahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama at prinsipe ng kapayapaan, siguro ang tanong natin noon, ano kaya ang ibig sabihin nito? O kaya, ano ngayon? Yan ang tanong. Pero dito po, sa mga talatang ito ay napapaloob ang mga dakilang bagay tungkol sa ating Panginoong Hesus at tungkol sa ating Diyos na inihula. Ito pong sa Isaiah 9:6 ay inihula ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Kung tayo po ay nabubuhay sa panahon ni Isaiah sa Old Testament, kahit mabasa natin itong prophecy ni Isaiah, ay hindi po natin maintindihan. Hindi natin malalaman na ang tinutukoy pala rito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat libo-libong taon pa bago ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, nang ipinanak ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon na ng kahulugan sa buong mundo ang mga pagkatawag o title na ibinigay sa ating Panginoong Hesus na siyang sanggol doon sa sabsaban. At ngayong umaga, mga kapatid, ay tutunghayan po natin, ayon sa mensahe po ng Panginoon sa atin ngayong umaga, ay yung kapanganakan ng walang hanggang Ama. Kapanganakan ng walang hanggang Ama, the birth of the everlasting Father. Ito po ang pagkakatawag sa ating Panginoong Jesucristo, ayon po sa hula ni Isaiah sa Isaiah 9:6. Alam niyo po, pagka binasa natin yung walang hanggang Ama, napakalawak po at napakalalim nito. Sapagkat ito po ay nagbabadya, Panginoon, mga kapatid, ng pangangailangan ng sanlibutan, ng pangangailangan natin ng Ama. At kung ang ating Panginoong Jesucristo ay tinaguriang walang hanggang Ama, just imagine mga kapatid, dito po sa lupa, meron tayong mga tatay. Pero ang mga tatay natin ay hindi natin makakasama dito sa lupa sa lahat ng panahon. Hindi po ba? Tayo rin, yung mga kabataan ngayon, darating ang time, yung mga kalalakihan, magkakapamilya kayo, magiging mga tatay kayo, magiging mga ama kayo sa inyong sarili-sariling pamilya. Pero there is only so much that you can do for your family, being a father to them. Hindi lahat ay kaya nating ibigay. At lalong-lalo na, hindi natin kayang maging mga ama sa ating mga anak nang walang hanggan. Alam niyo po, yung pagkatawag sa ating Panginoong Hesus na sanggol doon sa sabsaban na Everlasting Father
ay merong napakahalagang mensahe sa atin. Sa mga tatay, halimbawa, ano po ang mensahe nito? Kung ang Panginoong Jesucristo ay walang hanggang Ama, ibig sabihin tayo mga tatay sa ngayon, kung tayo man ay lumipas na pagdating ng panahon, wala tayong dapat alalahanin sa ating iiwanan. Bakit? Andyan naman ang Panginoong Jesucristo eh. Siya ay Amang walang hanggan. Everlasting Father. Ibig sabihin, even in our absence in this life, in our family, pag dumating yung panahon na yun, katulad ng nararanasan natin ngayon, ilan sa atin dito ngayon ang ating mga ama ay pumanaw na, o ang ating ama ay hindi na natin nakilala, o ang ating ama ay malayo sa atin. At nagkakaroon tayo ng vacuum. Yung pangangailangan natin sa isang ama ay kulang. Hungkang, ika nga, walang laman. But we have to understand, mga kapatid, na anuman ang pangungulila natin sa ating mga ama dito sa lupa, anuman ang pagkukulang ng mga ama natin sa atin dito sa lupa, lahat yon ay mapupunuan ng ating Panginoong Hesus. Tinawag siyang walang hanggang Ama dahil alam ng Diyos na may pangailangan ang sanglibutan sa isang tunay na Ama ng lahat at Ama na walang hanggan. Sino po sa atin dito na kinikilala nyo ang Diyos na Diyos Ama? Taas po ang kamay. Amen. Pero alam niyo ba, mga kapatid, hindi pa natin kayang i-describe ang pagiging Diyos ng ating Diyos Ama sa atin hanggang hindi natin siya nakikita ng mukhaan pagdating ng panahon. Na siya pala ang Diyos Ama. Maaring may panahon sa buhay natin na ang Diyos ay hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga. Maaring may panahon sa buhay natin na binabaliwala natin ang Diyos Ama. Pero I'm sure, pagdating ng panahon na tayo ay dinala na sa Kanyang kaharian, doon natin maunawaan. Kundi man maunawaan natin ang husto, ay tataas ang pagkakilala natin sa Diyos Ama bilang Ama. Na ang kahulugan ng Diyos Amang nasa langit na walang hanggan, dun pa lamang natin talaga mauunawaan. Maybe, hindi ultimately maunawaan natin ang pero sigurado ako na masasabi natin, mabuti na lang, nanampalataya ako, kung hindi ko makikilala ang Diyos Ama ng ganito pag tayo ay nando na. At ngayong umaga ay binibigyan po sa atin ng pagpapahalaga ng Panginoon na maunawaan natin ang pagiging everlasting Father ng ating Panginoong Hesus. Alam niya, maraming pangailangan ang mga anak sa kanilang mga ama at marami ring gustong ibigay ang mga ama sa kanilang mga anak at sa kanilang pamilya, pero laging kinukulang. Kinukulang ang kayang ibigay ng mga ama at kinukulang din ang pagkaunawa natin sa buhay dahil sa ang mga ama dito sa lupa ay hindi nga sapat ng katulad ng pagiging ama na walang hanggan ng ating Panginoong Hesus. Ibig lang sabihin, anuman yung shortcomings ng mga tatay, pagkukulang dito sa lupa, anuman yung mga kakulangan natin, yung mga hindi natin nauunawaan, maaring dahil hindi natin nakamulatan ng ating Ama, ang magpupuno nun ay ang Panginoong Hesus.
Ang dahilan kung bakit ang Panginoong Yesus ay nagkatawang tao dahil merong pangangailangan ang sanlibutan na ang ating Panginoong Yesus ay magkatawang tao para maituwid ang mga dapat ituwid at mapunaan ang mga kakulangan na dapat mapunuan. Maybe not in our lifetime, hindi natin makukuha yung kabuuan, yung kapunuan ng pagiging walang hanggang Ama ng ating Panginoon. Pero pagdating natin doon na natin mararanasan at makukuha yung kapunuan ng pagiging Ama ng ating Panginoon sa atin. Ngayon pong umaga mga kapatid, dalawang bagay ang dapat po nating isapuso at tandaan tungkol sa pagiging walang hanggang Ama ng sanggol na ipinanak sa sabsaban. Una mga kapatid, ang ating Panginoon na walang hanggang Ama ay Siya ang walang hanggang bukal ng regalo para sa atin. Medyo mahaba. Ang Panginoong Yesus ay walang hanggang bukal ng regalo para sa atin. Ang sabi po sa Mateo chapter 7 verses 9 hanggang 11, babasahin ko po sa wikang Ingles. Ang sabi po rito, which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Sa wikang Tagalog, ang sabi po ay ganito, kayong mga magulang, kung ang mga anak ninyo ay humingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? At kung humingi siya ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Alam niyo, almost everything na hinihingi natin sa Panginoon, pag ibinigay niya sa atin, ay regalo. Kasi kung tutusin, dahil sa ating kahinaan, dahil sa ating mga atraso o kasalanan sa Diyos, hindi natin deserve na bigyan ng anuman ng Diyos. All that we deserve, pagdating sa ating relationship sa Panginoon, bilang mga taong mahihina, all that we truly deserve is hell. Yun lang. Wala ni isa man tao dito sa ibabaw ng lupa na karapat-dapat na bigyan ng regalo ng Panginoon. Pag sinabi po natin regalo, ito po yung binibigay ng Diyos na hindi karapat-dapat sa atin. And everything that we receive from God, on a daily basis, lahat yan ay regalo. Ang kagandahan sa ating Panginoong Hesukristo bilang Eternal Father ay para siyang nakakita na kayo ng bukal ng tubig sa bundok. Yung tuloy-tuloy ang takbo ng tubig, ang sarap ng tubig, manamis-namis, parang galing sa refrigerator. Ang sarap ng ganang tubig eh. Yung walang tigil siya, kaya tinawag siya na bukal. Wala namang pump, tuloy ang daloy ng tubig. Ganon din ang ating Panginoong Hesukristo sa pagbibigay niya sa atin ng mga regalo. Hindi matitigil ang pagbibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus ng regalo. Dito sa lupa at maging sa buhay pa na hinaharap natin pagdating ng pagkakataon. Ang ating Panginoong Hesukristo bilang Everlasting Father, mga kapatid, ay nagbibigay ng regalo na may pagmamahal sa atin. Nagbibigay siya ng regalo na may pagmamahal at may pamamaraan na makakabuti lagi sa atin. Hindi siya nagbibigay sa atin sa materialistic na paraan. Hindi tayo binibigyan ng Diyos ng regalo dahil hindi niya tayo kayang bigyan ng pag-ibig niya, hindi niya kayang ibigay sa atin ang presensya niya. And so therefore, ang binibigay na lang sa atin niya
ay material na bagay. Ang totoo, ang ating Panginoong Hesus as the everlasting Father ay lagi natin kasama. And everything that we are receiving from Him ay nanggagaling po sa Kanyang pag-ibig. Hindi lamang para makabawi siya sa atin. Di ba kadalasan nangyayari po yun? Kawawa naman yung ko, matagal ko nang hindi nakikita, matagal ko nang hindi napapasyalan, nasa abroad ako, hindi niya ako nakikita. So I will give him everything. Every material thing na kaya kong ibigay sa kanya, ibibigay ko sa kanya. So anak, ano ang kailangan mo dyan? Ibibigay ko sa iyo. Kasi meron akong pagkukulang sa iyo. Pero ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na everlasting Father, ay nagbibigay sa atin para sa kabutihan natin. Wala po siyang ibibigay sa atin na ikakasama natin. Pag nagbigay ng regalo sa atin ng Diyos, binibigay niya ito sa isang paraang proactive. Ibig sabihin ay nagkukusa siyang ibigay ang hinihingi natin kung kailangan niya nang ibigay para sa ikabubuti natin. Kaya napakaganda, mga kapatid, na maalaala natin ng ating Panginoong Hesus ay ating amang walang hanggan. Everlasting Father. Maasahan natin siya. At sa ang ating Panginoong Hesus din, mga kapatid, ay magbibigay sa atin ng walang hanggan. Hindi ko po, ang ibig sabihin po dito noon, ay dahil sa ang ating Panginoong Jesucristo ang may dala ng buhay na walang hanggan, dahil siya ang buhay, siya ang magbibigay sa atin ng walang hanggan. Ng forever. Kaya merong forever. As far as Christians are concerned, there is eternity. Una, dahil mga kapatid, yung mismong walang hanggan na hindi pa natin nararanasan ngayon ay ibibigay sa atin ng Panginoon bilang regalo. At yung regalo na yon na walang hanggan ay mapapasa atin ng walang hanggan. Sapagkat ang may pag-aari o ang may kapangyarihan sa walang hanggan ay ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po mga kapatid sa Juan 14:6 ay ganito, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung kilala niyo ako, kilala niyo na rin ang aking Ama. At ngayon nga ay nakilala at nakita niyo na siya. So ang binibigyan dito ng emphasis ng ating Panginoong Jesucristo ay yung attributes o yung qualities, yung karakter ng Diyos Ama na dala-dala din niya. Kaya kung ang ating Heavenly Father ay everlasting Father, ganon din ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya kinukuha yung pagiging everlasting Father ng Diyos Ama. Kung hindi, nire-represent niya dito sa lupa ang pagiging everlasting ng Diyos Ama sa pamamagitan ng pagpunta niya dito sa atin sa lupa. Kaya siya, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng walang hanggan. Kung wala ang Panginoong Jesucristo, walang buhay na walang hanggan. Kung hindi na buhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo, walang buhay na walang hanggan. So bilang Ama na walang hanggan, ay yun ang isa sa pinakamalaking regalo na ibinibigay niya sa atin, ang buhay na walang hanggan. And I suppose, pagdating po natin doon sa buhay na walang hanggan, ay lalo na nating ma-appreciate, mga kapatid, kung gaano kahalagang regalo ang buhay na walang hanggan. Because sigurado, mga kapatid, pagdating natin doon, marami pang pagpapala tayong makikita at matatanggap. At lahat yun, mga kapatid, ay regalo. Dito po sa atin, sa mundo, pag tayo nagregalo sa ating mga anak, mga tatay, mapalad na kung ang regalo natin sa ating anak ay maikip niya in his or her lifetime ng ating mga anak. Hindi po ba?
Kasi yung binibigay natin, usually, nabubulok. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, as the everlasting Father, ang regalo niya sa atin ay everlasting din. Kaya nga yung pagkakasabi na yung batang ipapanganak sa sabsaban ay tatawaging Eternal Father, ang kahulugan nun para sa atin ay eternal din. At nawa, ma-internalize naman natin yung pagiging everlasting ng ating Panginoong Hesus. At maunawaan natin as our everlasting Father ay ibibigay din niya sa atin ang buhay na walang hanggan. Dito sa lupa, pagising mo pa lang sa umaga, may regalo na sa iyo si Lord. Ano yun? Nagising ka eh. Di ba? Pag sinabi ni Lord na hindi ka magising, magigising ka ba? Hindi ka na magigising. Tapos, nakakahinga ka. Aba, regalo din ni Lord yun. Nagluluto na ang nanay ng almusal, mainit na kape, pagkain mo ng almusal, pag-inom mo ng kape, regalo yun. Sipin mo, kung di ka nagising, makakapagkape ka pa ba? Hindi na. Sa mga tatay, bangungot siya tayo, hindi tayo makapagkape. Di po ba? Pero dahil maasahan natin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagiging everlasting Father, ay maasahan natin na siya ang laging bukal ng mga regalo na matatanggap natin dito sa lupa at sa mga darating pang panahon. Ugali po ng ating Panginoon ang magregalo sa atin dahil, mga kapatid, inako niya tayong anak. Alam niyo, siguro isa sa pinakamalungkot sa isang ama, yung meron kang gustong ibigay na regalo sa anak mo, hindi mo maibigay. Kasi wala kang pera. Siguro yung ibang mga tatay naranasan na yon. May gustong-gusto kang regalong ibigay sa anak mo, pero hindi mo kayang ibigay. Napakahirap po nun. Bakit gusto mo regaluhan yung anak mo? Kasi anak mo siya. Tama po ba? Lalo na ang Diyos. Kung tayo, ang tawag sa atin ng mga tatay ay anak, just imagine kung gaano kalalim ang termino o the term na anak na itinatawag sa atin kapag ka ang Diyos na ang nagsabi nun. Sinabi niya, anak. Ibig sabihin nun, siya ang lumikha sa iyo, siya ang nag-engineer sa iyo, siya ang architect mo nung ikaw ay ipinanganak dito sa lupa. And without the Heavenly Father, without even our Lord Jesus Christ, wala tayo rito, hindi tayo ipapanganak. Kaya nga, yung pagiging anak natin ng Diyos, dapat pahalagahan natin itong mabuti. Kasi napakalalim nito at napakalawak, mga kapatid. Tandaan po natin na ang ating Panginoong Hesus ang siyang bukal ng mga regalo na ating maaasahan palagi. Siya ang magbibigay sa atin ng mga regalo hanggang sa walang hanggan. Hindi ko alam kung ano pa yung mga sorpresa sa atin doon. Kung dito sa lupa, meron tayong maturity. Tama? Spiritual maturity, nararanasan natin. And as we mature, nagmamature din ang blessing sa atin ni Lord. Pag nandun na tayo sa walang hanggan, may maturity pa rin mangyayari sa atin. At sa bawat maturity na ma-attain natin doon sa kaharian ng Panginoon, siguradong may regalo sa atin ang Panginoon. Amen po ba? Palapakan po natin si Lord. Pangalawang dapat po nating tandaan in relation sa pagiging everlasting Father ng ating Panginoong Jesucristo ay ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ang walang hanggang tagapag-ingat natin. Siya ang mag-iingat sa atin hanggang walang hanggan. His care is everlasting. Ang sabi po dito sa Lamentations sa chapter 3, verses 22 and 24 ay ganito, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol.
Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng ating Panginoon. Kaya sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat sa akin, kaya sa Kanya ako nagtitiwala. Ibig sabihin po nito mga kapatid, ang ating Panginoon bilang everlasting Father natin, because He is everlasting, siya ang palagiang magbabantay sa atin. Dito, binabantayan tayo ng Panginoon laban sa kasalanan. Binabantayan tayo ng Panginoon laban sa kapahamakan. Pagdating sa kabilang buhay, babantayan tayo ng Panginoon sa ating maturity from one glory to another. Dahil siya rin ang magbibigay sa atin nun, mga kapatid. Kaya siya yung palagi ang bantay natin. Tayo mga tatay, gusto natin gawin yon na tayo ang maging palagi ang bantay ng ating pamilya. But of course, meron tayong expiration. Pero ang Panginoong Jesucristo ay walang expiration. Nasa puso siya natin ngayon. Ang sanggol na ipinanang sa sabsaban na tinatawag na Everlasting Father, siya rin ang mga kasama natin hanggang eternity. Kaya lang yung eternity, walang dulo eh. So, walang katapusan pa rin. At itinuturo nga sa atin mga kapatid na siya ang mag-iingat sa atin ng walang hanggan. Sabi po rito, ang awa ng Panginoon ay walang katapusan. Ang kanyang pag-iingat sa atin ay walang katapusan. At ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, bilang everlasting Father, ay may palagiang ginagawa na paraan para iligtas tayo sa kagipitan. Dito po sa lupa, katulad na sinasabi ko sa inyo kanina. Kahit na nga nagkukulang tayo sa Kanya at tayo ay dinidisiplina niya, ay hindi niya tayo tatalikuran o papabayaan kailanman. Dinidisiplina tayo, pero hindi tayo tatalikuran ng ating Panginoon. Kasi, siya ang lagi nating tagapagligtas sa anumang kagipitan. Tulad ng isang ama sa kanyang anak na gumagabay at nagbabantay, kahit na hindi perpekto ang anak, ay hindi tatalikuran ang tungkulin at pagmamahal sa anak. Ito po sa lupa, of course, lahat tayo may frustration. Habang ang mga anak natin ay nadidevelop, habang sila ay lumalaki, nagmamature, merong mga challenges na hinaharap ang mga magulang, maging ang mga ama. Pero lahat yun, mga kapatid, ay lilipas din. Pero ang ating Panginoong Jesus, sa kanyang pagiging everlasting Father, kahit wala na ang mga tatay sa mundo, siya naman ang patuloy na magbabantay sa ating pamilya. Kaya wala po tayong dapat ikabahala. Pero higit, ang ating Panginoon na tinawag na everlasting Father, may hangganan ang panahon ng pagiging ama sa anak dito sa lupa. Subalit ang pagiging ama sa atin ng Panginoong Hesus ay magpakailanman. Kaya dahil doon, siya ang laging gabay natin at nag-iingat sa atin sa mga kagipitan dito sa lupa. At ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, bilang everlasting Father ay may palagiang pagmamalasakit sa ating kinabukasan. Dito po sa lupa, karaniwan na dapat sa mga ama na iniisip yung kinabukasan ng kanilang anak. Hindi po ba? May plano ang mga ama sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Kanina po, meron tayong dinedicate na bata rito. Ako ay natutuwa dahil matagal na natin silang hindi nakasama. At yung ina, nung bata, nung huli ko pong makita, ay ganyang kalaki. Nung i-dedicate yung anak niya kanina, adult na siya, 21 years old na siya. At ako po ay natutuwa dahil nagkaroon sila ng, as they mature, dahil sila ay may anak na, ay nagkaroon po sila ng desire para maging maganda ang kinabukasan ng kanilang anak. Sa pamamagitan po ng pag-aalay
ng kanilang anak sa ating Panginoon. Dinedicate po yung anak nila. Ibig sabihin, pag dinedicate po yung anak mo sa Panginoon, may plano ka kasing maganda sa Kanya. At ang unang-una na dapat ngang gawin ng mga magulang ay ialay talaga sa Panginoon ang kanilang mga anak. Para ano? Para sa kanilang magandang kinabukasan. Kaya sila ay nangako kanina sa Thanksgiving and dedication na iingatan nila lagi ang kanilang anak, na palalakahin nila ang kanilang anak sa isang Kristiyanong tahanan na may pag-ibig, na mayroong pagmamahal, may pag-iingat, at may pag-aaruga, at mayroong kasaganaan, at nangangako rin sila na magiging ehemplo, mabuting halimbawa sila sa kanilang anak. That's why I told them kanina, simulan nyo na ang pagbabalik sa church kasi may anak na kayo. Paano yung anak ninyo mag-church kung hindi kayo nag-church? Kasi ang bata talaga dapat maliit pa ay dinadala na sa church. Wala nga lang po tayong luxury of space dito sa ating inuupahang lugar every Sunday para yung mga bata natin ay merong bukod na lugar. Pero just the same, we have to bring them to church. Lalo na maliliit na mga bata, yung mga nag-iikot-ikot dyan, nagtatumbling-tumbling dyan. Yung minsan, humihiyaw pa. Kasi talagang kinikwento sa akin ng mga magulang at mga lolo at lola na bilib sila sa apo nila. Marunong na mag-amen. Nagugulat sila sa mga, tawag dito, spiritual values na meron ng kanilang maliliit na mga anak. Bakit? Kasi dinadala sa church. At tayo dito sa lupa, tayong mga ama, tayong mga magulang, dinadala natin ang ating mga anak para sa kanilang kinabukasan. Pero higit sa kaya natin gawin para sa kinabukasan ng ating mga anak, ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay nagmamalasakit sa kinabukasan nating lahat hanggang sa walang hanggan. Kung minsan alam niyo po, nag-iisip ang mga pastor, paano ko kaya ilalagay sa isip at puso ng mga miyembro ang kahalagahan ng Panginoong Hesus? To the point na magkaroon sila ng motivation, magkaroon sila ng pagsisikap na gawin ang kalooban ng Diyos sa konteksto ng isang church na katulad po natin. Kasi parang, hindi parang, kundi talaga nangyayari na because of our weakness as human beings, nalilimutan na natin ang kahalagahan ng ating Panginoong Hesus. At ngayon nga, ibinibigyan ng diin sa atin yung kahalagahan niya bilang everlasting Father. Paano ito nakaka-relate sa ating buhay? At nakikita ngayon natin sa sinasabi ng kasulatan na talagang ang pagiging everlasting Father ng ating Panginoong Jesucristo sa atin ay tunay na tunay at talagang nangyayari at mangyayari pa pagdating ng panahon. And so therefore, kung ganong kabuti ang ating Panginoong Jesus as everlasting Father, dapat naman suklian natin, mga kapatid, ng pagsunod, ng kagalakan sa paggawa ng mga gustuhan niya sa ating buhay, ng pagsisikap ng ating buhay ay maging ayon sa kalooban ng ating Panginoon Jesucristo, the everlasting Father. Ibig sabihin, makita sana natin, mga kapatid, yung napakalaking utang na loob natin sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat itinalaga niya ang kanyang sarili na maging everlasting Father natin, kahit ayaw natin. Hindi po ba? Once upon a time, marami sa atin, ayaw natin nun. Kasi ang sinasabi ng iba, pagka naging born again Christian ako, magiging boring na yung buhay ko. Kasi hindi nila naiisip yung pagiging everlasting Father ng Panginoong Hesus sa kanila or sa atin. Pero kung makukuha natin yung essence, yung katas ng pagiging everlasting Father ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, palagay ko, mga kapatid, hindi tayo magsasawa na sumunod, mamuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon at maglingkod sa Kanya.
Kaya mga kapatid, sa pagkakataong ito, mga kapatid, in conclusion, ay gusto pong ibaon ng Panginoon sa ating puso yung kahalagahan ng taguri sa sanggol na ipinanganak sa sabsaban na walang hanggang Ama or everlasting Father. Nawa sa oras na ito ay tumitibok yung puso nyo at ang tinitibok ng puso nyo ay ang ating Panginoong Jesucristo as our everlasting Father. At nawa sa pamamagitan nun ay mapatatag niya tayo lalo sa ating pagsunod at paglilingkod sa Kanya. Dito sa mundo, mga kapatid, ay hindi perpekto ang mga ama at may hangganan lamang ang kanilang kakayanan at panahon para gampanan ang kanilang tungkulin bilang mga ama sa atin. Ang Panginoong Jesus natin ay tinawag na Everlasting Father dahil alam ng Diyos ang tuloy-tuloy na pangangailangan ng lahat ng nilalang sa pagkakaroon ng Ama. That is true. Kung kaya ang pangangailangan ito ng sangkatauhan ng Ama na walang hanggan ay pinunuan naman ng ating Panginoong Jesus. Every time we remember the birth of our Lord Jesus Christ, tandaan po natin, pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo dahil may pangangailangan tayo na kailangang punuan. Hindi na tayo, mga kapatid, kailanman mawawala ng Ama. Dahil ang pagiging Ama sa atin ng Panginoon ay walang katapusan. Hindi na dapat mabahala ang mga ama sapagkat andyan ang Panginoong Hesus na magiging Ama at Ama rin sa atin na walang hanggan sa kanila. Bata man, adult man, lalaki o babae man, lahat tayo ay nangangailangan ng walang hanggang Ama. Dahil nabubuhay tayo, mga kapatid, ng walang hanggan. Mabubuhay tayo ng walang hanggan. If God created us as everlasting beings, eternal beings, and being eternal beings, we need eternal Father. We need an everlasting Father at yan po ang ating Panginoong Hesus. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, sa pagiging eternal Father o everlasting Father ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, tandaan natin na walang hanggan ang pagbibigay niya sa atin ng mga regalo sapagkat siya ang bukal ng regalo. And if He is everlasting, ang mga regalo rin sa atin ng Panginoon ay everlasting. Hindi lang natin kayang ipaliwanag kung ano yung mga yun, pero siguradong meron noon. At wala ring hanggan ang kanyang pag-iingat sa atin sapagkat siya ay ating everlasting Father. Dito sa mundo, may mga tao kuminsan na nalulungkot. Sabi nila, mabuti ka pa. Buhay pa ang tatay mo. Hindi po ba? Pero, kung marirealize lang natin, maunawaan lang natin ng ating Panginoong Jesucristo ay everlasting Father natin. Ibig sabihin, siya ang Ama sa lahat ng mga ulila sa Ama. So if we are Christians, kung anak tayo ng Diyos, anuman ang pagkukulang o hindi na nagawa ng ating mga ama dito sa lupa, dahil sa iba't ibang dahilan, huwag po tayong malungkot sapagkat meron po tayong walang hanggang Ama, ang ating Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid.